Magkukulang ba ang Diyos sa kanyang pagbibigay kapag tayo hindi naging madamot sa Kanya? Mga kapatid, don't underestimate the generosity of God. Nagbigay ka ng kaunti, ang ibibigay sa iyo ay sobra-sobra pa sa inaasahan mo. Basta magtiwala ka na hinding-hindi siya magkukulang sa pangangailangan mo. Minsan kanyang pinagpala, itinaguyod ang iyong mga pangangailangan, hinding-hindi kanya tatalikuran. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang ipagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upo ang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kapag may fundraising sa simbahan, humihingi ng second collection, o kaya naman ay nakatanggap tayo ng mga solicitation upang ihingi ng tulong ang isang ministry, o kaya naman ay isang pagawain o proyekto ng simbahan, madalas ang naririnig kong tanong sa mga nabibigyan, magkano ba ang bigayan? Para bang ibinabatay kung ano ang bibigay nila sa kung ano lang din ang ibinibigay ng ibang tao. Pero ano nga ba ang dapat maging pamantayan at ano ba ang dapat nating maging kaisipan tungkol sa pagbibigay? Ibabatay lamang ba natin ito sa kung magkano ang ibinibigay ng iba? O may gusto ang Diyos na halaga na dapat tayong ibigay? Ito man ay bilang alay natin sa Diyos o bilang tulong natin sa pangangailangan ng ibang tao. Kung natatandaan ninyo noong nakaraang linggo, ang ebanghelyo natin ay tungkol sa pag-ibig sa Diyos ng buong puso, ng buong lakas at ng buong pag-iisip at pag-ibig sa kapwa gaya ng sarili. At ipinapaalala sa atin na ang pag-ibig na ito ay hindi lang sinasabi, kundi dapat ginagawa. At ang isang konkretong pagpapahayag ng pag-ibig ay pagbibigay. At ang tanong, ano ang kaisipan natin kapag tayo ay nagbibigay? Sa mga pagkakataon na ang naiisip ninyo'y pagdaramot, dahil ito naman talaga ang tendency ng tao kung minsan, na kung ano yung meron siyang mahalaga ay itago lang niya para sa sarili niya, alalahanin ninyo ang mga mahalagang bagay na ito. Una, ang Diyos ang unang nagbigay. Pakiulit nga po. Wag na wag mong kalilimutan na ang buhay na meron ka, ang kakayanan mong magtrabaho at ang oportunidad na mabigyan ng trabaho, hindi mo yan nakamit dahil lang sa sariling galing mo o sa sariling lakas mo. Ang buhay at oras mo dito sa mundo, kanino galing yan? Siya ang unang nagbigay sa iyo. Pati ang hanging hinihinga mo ngayon, hindi yan gawa-gawa ng tao. Yan ay galing sa Diyos, tinatanggap mo ng libre. Ang oras at ang buhay na meron ka sa mundo, galing yan sa Diyos. Nung likhain ng Diyos ang sanlibutan,
Ginawa niya muna ang lahat ng bagay na kakailanganin bago niya tayo nilikha. Ganito kaseryoso ang Diyos sa kanyang pagbibigay. Hindi niya ibinibigay kung ano lang yung kakaunti at kung ano lang yung barya-barya. Ang ibinibigay ng Diyos sa atin ay ang buong-buong pagmamahal niya. Sukdulang lahat ng pangangailangan natin ay maihanda na bago niya tayo ilagay sa mundo. At nung nagkasala ang tao, hindi na kontento ang Diyos na ang ibigay lang ay ang pangangailangan natin para mabuhay sa mundong ito. Dahil tayo ay napagkaitan ng buhay sa kabila, ng buhay na walang hanggan dahil sa kasalanan, isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ipagkamit sa atin hindi lang ang buhay sa mundong ito, kundi ang buhay na walang hanggan. Our Lord, when He created us, He gave us not only life, but sustained our lives by giving us everything that we need. But not only that, God sent His only Son so that our life may not only end here on earth, but continue to the next until we have eternal life with Him. Ang ibinigay sa atin ni Jesus ay ang kanyang sariling buhay upang magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngayon niyo sabihin sa akin, nagdamot ba ang Diyos sa inyo? Nagdamot ba ang Diyos sa inyo? Nagdamot ba ang Diyos sa atin? Ang tanong, bakit ikaw kung minsan ay madamot? Kaya nga, kapag ikaw ay may pagkakataong magbigay, huwag mong itanong kung ano o magkano ang bigay ng kapwa mo at doon mo lang ipapantay kung ano ang binibigay mo. Sa ebanghelyo natin ngayon, hindi ikinukumpara ni Jesus yung pagbibigay ng babaeng balo doon sa pagbibigay ng ibang tao. Ang batayan ni Jesus na kung ano yung mas magandang bigay ay hindi yung laki ng halaga ng ibinigay ng mayaman o yung liit ng halaga na binigay ng mahirap. Ano ang nakita ni Jesus? Kung gaano kabukal sa puso ang ibinigay. Ang tiningnan ni Jesus ay kung paano nagbigay yung tao. Binigay niya ba ito dahil sobra lang sa kanya? Ang tawag doon, pagtitip. Parang yung binibigay natin kung minsan sa mga nagsaserve sa atin sa mga restaurant, tip. Yung sukling barya, lahat ng barya iiwanan mo. At kung minsan ganyan tayo sa Diyos, kung ano lang yung sobra, kung ano lang yung sinasabi nilang maluwag. Kaya nga, yung iba, pag tinanong, paano daw dapat magbigay? Ibigay po ninyo kung ano yung maluwag sa inyo. Ang biro ko naman, paano kung ang maluwag na lang underwear? Underwear ang ibibigay. Hindi ka magbibigay na kung ano yung maluwag sa iyo. Ang ibigay mo ay ayon sa kakayanan mo. At ayon sa halaga ng Diyos sa buhay mo. Ano yung ayon sa kakayanan mo? Kapatid, kapag nangongolekta sa simbahan, hindi i-check ang payslip mo. Pero tandaan mo, ang Diyos, bago mo patanggapin ang sweldo mong iyan, alam na niya kung magkano halaga niyan. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin sa Kanya, ito lang ang pera ko, ito lang yung kaya ko. Hindi. Kung minsan, mas maluwag ka kasing magbigay kapag sale ng Lazada at Shopee, malapit na naman ang 11/11, kahit hindi mo kailangan, paglalaanan mo ng pera eh. Lahat ba ng binili mo nung sale nung nakaraan, nagagamit mo? Hindi naman. Yung iba nga, hindi mo pa nabubuksan eh. Pero bakit pagpara sa sarili, bigay todo? Pero bakit madamot kapag kay Kristo? Alam ng Diyos kung ano ang kakayanan mo. Kaya kapag ikaw ay kuripot sa Kanya, o kapag may lumapit sa iyong ibang tao at palagi mo sinabi wala kang pera, tandaan mo, hindi lang sarili mo ang niloloko mo. Niloloko mo ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng pagpapalang tinatanggap mo. Nakikinig pa kayo? Am I making sense? Kapatid, magdadamot ka ba kung ang Diyos hindi naman nagdamot sa iyo?
ang pagpapalang ibinibigay sa iyo ay ibinibigay hindi lang para enjoyin mo, kundi dahil may mission kang tumulong sa ibang tao at nararapat lamang magbalik ka ng ilang halaga mula sa mga ito para magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba yon? Kaya pag nagbibigay ka, hindi ayon sa kung ano yung bigay ng ibang tao, hindi ayon sa kung ano yung maluwag sa loob mo, kundi kung ano ang deserve ng Diyos na matanggap niya mula sa iyo. What is it that God deserves from you? Deserve ba niya yung barya-barya? Ikaw ang magpapasya. Deserve ba niya na sa dinami-dami ng pagpapalang tinatanggap mo sa buhay mo, titipirin mo ang pagbibigay mo sa Kanya? Nasa sa iyo ang pagpapasya. Kung minsan hindi tayo makapagbigay sapagkat kulang tayo sa tiwala, akala natin kapag tayo'y nagbibigay, nawawalan lang tayo. Nawawaglit sa isip natin na kapag nagbigay tayo, hindi magpapadaig ang Diyos sa pagbibigay. God's generosity cannot be outdone. Pakiulit nga po yun. God's generosity cannot be outdone. Mas maganda sa Tagalog, ulitin-uli natin. Ang Diyos ay hindi magpapadaig sa pagbibigay. Mapagbigay ang Diyos. At kapag naging mapagbigay ka, lalo pa siyang hindi magsasawang bigyan ka. Sinubok po minsan ng aming pamilya nang nawalan ng trabaho ang tatay ko noon. Sabi po ng mami ko, nasa seminaryo na kasi ako noon, dumadating ang araw na wala na talaga silang pangkain halos. Minsan, araw ng linggo, magsisimba sila ng mga kapatid ko. Ang laman na lang daw ng wallet ng mami ko noon ay 200 pesos. Pero nakaugalian namin ng pamilya na ang ihulog sa kolekta ay 100 pesos. Noong panahon na yon, medyo malaki-laki pa yon. Pero 100 na lang ang matitira at yun na lang ang pera. Ang tanong, maghuhulog pa ba sa kolekta? Tang sabi ng mami ko, oo naman. Para sa Diyos yan, ibigay pa rin natin yan. Kaya pagkatapos ng misa, mula doon sa 100 pesos, bumili na lang ng pandesal ang aking nanay at yun ang kinain nila para sa tanghalian. Alam niyo kung anong nangyari? Tanong niyo sa akin, Father, anong nangyari? Pag uwi daw nila sa bahay, may birthday sa kapitbahay. At nagdala ng ulam sa amin yung may birthday. But wait, there's more. Nung magagabi na, iniisip na ng mami ko, ano naman kakainin natin bukas? May kumatok sa bahay namin, sabi sa mami ko, Mare, natatandaan mo ba, 3 months ago, umutang ako sa iyo ng 1.5. Ito na yung 1.5. Salamat sa iyo. Magkukulang ba ang Diyos sa kanyang pagbibigay kapag tayo hindi naging madamot sa Kanya? Mga kapatid, don't underestimate the generosity of God. Nagbigay ka ng kaunti, ang ibibigay sa iyo ay sobra-sobra pa sa inaasahan mo. Basta magtiwala ka na hinding-hindi siya magkukulang sa pangangailangan mo. Minsan kanyang pinagpala, itinaguyod ang iyong mga pangangailangan, hinding-hindi kanya tatalikuran. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kapatid, sa susunod na mag-iisip ka uli, magkano ang ibibigay ko? Ang palagi mo lang isipin, ano ba ang halaga ng Diyos sa buhay ko? Ano ba ang mga pagpapalang tinanggap mo mula sa Kanya? Deserve ba niya itong ibibigay ko o hindi? At itanong mo sa sarili mo, gaano ba katibay ang tiwala mo sa Diyos na kapag nagbigay ka, ay ibabalik niya ng sobra-sobra ang anumang naibigay mo. Amen.
Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.